Sama-sama po tayong umawit, pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos ngayong umaga. Tara mga kapatid, tayo ay mag-awitan ng papuri, ng pagsamba para sa Kanya. Minsan pa po, palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. God, we thank you, O Lord, for the good things that you've been doing in our lives. In whatever situation, O God, you are faithful, O Lord. Salamat po aming dakilang Diyos. Let's sing to the Lord. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you, O God. We thank you, O Lord, for all the things that you've been doing in our lives, O God. Thank you, O Lord. Let's sing to God. Let's sing. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. Again, let's sing that to the Lord. Let us worship our God, our King. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. And see what our Savior has done. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name is lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah. You'll be faithful through every storm, and you'll be faithful forevermore. You have done great things. Amen, O Lord. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. God, you do great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Oh hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great things. We dance in your freedom. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high. Oh God, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Let's lift our hands to the Lord and sing to God. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. You've done great things. Oh, hero of heaven, you conquered the grave. You free every captive and break every chain. Oh God, you have done great
dakilang gawa sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. Hallelujah, God. There's nothing compares to you, O Lord. Hallelujah, Lord. Let's sing. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Hallelujah. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. And let's sing to God, oh Lord. Amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear our cross, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Let's sing. Back into order, who makes the orphan a son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all its brilliance, the King of glory, the King of glory. And let's sing to God, hallelujah. This is amazing grace, this is amazing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life. Salamat po aming Panginoon Diyos, sa inyo aming Panginoong Jesus, O Lord, sa inyo ang aming papuri, ang aming pagsamba, ikaw nakarapat-dapat, O Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Let's sing. Worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy is the King who conquered the grave, worthy is the Lamb who was slain, worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace, this is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you lay down your life, that I will be set
kapatid, hindi nyo kailangan ng worship leader to praise and worship God. Amen po. Sinong nagsasabi na hindi natin kailangan ng worship leader? Tama po, sa inyong mga sarili, kaya nyo pong purihin ang dakilang Diyos. Sa lahat ng magagandang bagay na ginagawa ng Diyos, amazing grace, no po, biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Lumapit ka sa Panginoon, utusan mo ang iyong sarili, ang iyong espiritu, purihin mo ang dakilang Diyos sa kanyang mabubuting gawa, sa kanyang dakilang bagay, kung sino ang Diyos sa buhay mo, kapatid. By this time, let's draw near to the Lord. And remember that you don't need a worship leader to worship God, your King. Aming dakilang Diyos, salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito, O Lord. Salamat, Panginoon, sa inyo pong buhay, sa inyong pagliligtas, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at sa nararanasan namin sa buhay na ito, Panginoon, kasama ka aming dakilang Diyos in whatever situation, O God, of our lives. We chose to worship you, to praise you, to thank you, O Lord, for today, O God. At sa buhay namin, Panginoon, patuloy kang maghari, O Lord. Patuloy na manahan, Panginoon, ang iyong Espiritu. Patuloy, Panginoon, ang pagpupuri at pagsamba sa inyo ay manahan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Mga kapatid, let's sing this song, ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, God. Sing to the Lord. Let's sing. Mahal kita, walang hanggan ng iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimig, haawitin ko ang kabutihan. Minsan pa, awitin natin yan sa ating Panginoon. Mahal kita. Amen. Walang hanggan ng iyong biyaya, buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Amen. Mula sa aking pagmula hanggang sa paghimig, haawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let's sing this too. Hallelujah, Lord. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen, O Lord. Ika'y mabuting magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan. Let's sing the second verse. Hallelujah, Lord. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at naganda sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos sa aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen, Lord. Amen. Ika'y mabuting magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan
di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Let's sing that again to the Lord. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko. Minsan ba awitin natin yan sa ating dakilang Diyos? Awitin mo, kapatid, sa ating Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Amen, O Lord. Salamat po, O Diyos. Ika'y mabuting Salamat sa iyong katapatan, sa inyong kabutihan, sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po, O Diyos. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Oh, ang kabutihan ng Diyos. Ika'y
aming Diyos Ama. Taas ang ating mga tinig sa ating Ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Pagkabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tabang napakabuti mo. Hindi ka nagbabago, aming Panginoon. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabuhay. Pwede ba for the very last time, let's sing that to the Lord. Ikaw ay tapat sa buhay namin noon, ngayon, at magpakilan pa man aming Panginoong Diyos. Hallelujah, God. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ikaw na mabuti at tapat. Hallelujah. Tuloy po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy nga, Panginoon, na napakabuti niyo. Kayo ay tapat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po sa buhay, Panginoon, na inyong pinagaloob sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Upang sa araw na ito, Panginoon, kayo po ang aming mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, at maitaas sa oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kaming iniingatan sa buong isang linggo, Panginoon. Inilayo sa anumang kapahamakan, anumang sakuna, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanging sa inyo lamang po ang papurit pasasalamat. Tunay nga, Panginoon, na kayo ay dakila, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Kaya hayaan niyo sa araw na ito, Panginoon, kayo po ang aming maitaas at maparangalan. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello po, good morning po.
Pwede po ba nating batiin ang ating katabi ng magandang umaga? Opo. Sa lahat po ng may kaarawan, happy birthday. Happy birthday po. Okay po. Yun po, hayaan niyo pong mag-usal po ako ng panalangin bago po ako mag-share po ng ang ating pong exhortation. Lord, salamat po sa pagkakataon na ako ay inyong ginamit muli, Panginoon, at upang tumayo sa harapang ito, Panginoon, mag-share, Panginoon, ng exhortation, Panginoon, tungkol sa pagbibigay. Tago niyo po ako sa inyong harapan, Panginoon, at tanging tinig niyo lamang po ang kanilang marinig. Ang inyong kadakilaan, ang inyong perpekto, Panginoon, bilang perpekto naming Panginoon, itago niyo po ako dahil ako po ay hindi karapat-dapat para sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kayo lamang po ang aking mapapurihan sa araw nito. In Jesus' name, amen. Kamusta po ang linggo nagdaan? Palagi ko po, lahat po kayo binagyo, no? Opo. Pero dapat po natin, tama po yung ating pong kinakanta na ang Diyos po ay tapat. Tapat po sa ating buhay. Patuloy po niya tayong iniingatan, no? Ayan niyo pong basahin ko yung Kawikaan 11, 24 hanggang 25. O sa English po, Proverbs 11, 24 to 25. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. Sa 25 po, the generous will prosper. Those who repress other will themselves be repressed. Sa Tagalog po, sa Kawikaan 11, 24, 25 po ulit, ang mga taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay magtatagumpay sa buhay, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Amen po? Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, hinati ko po yung aking exhortation sa 3 bahagi po. Una, paano tayo tumatanggap ng pagpapala? Pangalawa, paano tayo nagiging pagpapala? At pangatlo, paano natin kinikilala ang mga pagpapalang tinatamo natin o tinatanggap natin? Sa una po, paano nga ba tayo tumatanggap ng pagpapala? Palagi ko po, lahat tayo pinagpapala. Amen po ba? Amen. Tumatanggap tayo ng pagpapala na nagbumula sa Panginoon kung bukas palad tayo na nagkakaloob ng may kagalakan sa ating mga puso. Totoo po yung salita ng Diyos na yung cheerful giver po, pag tayo nagbibigay na may kagalakan, ang pagpapala po maluwag sa ating buhay. Amen po? Bibigyan ko po ng highlight to na sa nagdaang araw dahil nga po may mga bagyo na nagdaan. Yung pagpapala po na dumarating sa atin, minsan, hindi lamang po ito sa material na bagay. Pag nag-uusap po kayo mag-asawa sa lamesa, kumakain kami. Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, napakabuti ng Lord, di po ba? Kasi, pinroteksyonan niya tayo sa mga sakunang nagdaan. Yung pong buhay ang bawat isa sa pamilya natin, na hindi tayo basa o hindi tayo nagkukulang sa mga pagpapalang tinatanggap natin. Kumakain tayo 3 beses ang araw. Nakapagpupuri tayo sa Panginoon ngayon. Di po ba napakasarap na maramdaman kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin? Ibinabalik niya lahat ng mga binibigay niya sa atin. For example po, this beautiful church. Hindi tayo basa. May mga church po na lubog sa baha. Iniisip ko po, paano nagpupuri ang mga nagsumisimba ron? Maliba yung kinaroroonan ng kanilang simbahan. Maliba yung ibinigay ng Panginoon sa kanila. Palagi ko po, ang conclusion ko po ron siguro po dapat po talaga maging faithful tayo sa Panginoon. Lagi po nating hilingin sa Panginoon na, Lord, ang bawat sentimo na binibigay ko sa inyo, whether ito ay malaki o maliit, magamit po ito sa inyong kadakilaan. At yun po, yung faithfulness ng Panginoon sa buhay po ng buong taga-Sigielas. Bakit po? Kasi ibinigay niya po yung church na to, hindi po sa mababang lugar. Pinagkaloob niya ang lupang ito at naitayo po ang ating church doon po sa mataas na lugar.
Try to imagine those people na hanggang sa ngayon po ay baha. Di po ba napakasakit tignan o panoorin sila na hanggang ngayon hikaw sila sa buhay. Wala silang hanap buhay. Wala silang pagkain. Umaasa sa ayuda. Napakahirap po nun. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon natin. Dahil napakabuti niya sa buhay ng bawat isa. Kaya sabi ko sa asawa ko, talagang ang buti ng Lord. Ganon din po siya, vice versa kami na talagang napakabuti ng Lord sa atin. Patuloy ko pong naiisip yung sinasabi ni Kuya Willie pagka ako nga walang trabaho pero may pera ako. Ganon din po kami. Wala po kaming parehas sa trabaho pero hindi kami pinagkukulang ng Lord. Nababayaran po namin lahat ng bills namin. Minsan nga sabi niya, paano kaya natin nababayaran to? Meron pong binabayarang insurance. Ganun kabuti po ang Panginoon. Once you're faithful to the Lord will provide everything. Yun nga lang po, kailangan po tayo magtiwala. Hindi po ba? So, ganun po kabuti ang Panginoon. Pangalawa po, paano tayo nagiging pagpapala? Yun po, paano nga ba tayo nagiging papala? Tayo po ay nagiging pagpapala kung tapat tayo sa ating kakaloob o paghahandog ng ating mga ikapu sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Yun po. Hindi lamang po tayo nagiging pagpapala o sa bawat isa sa atin, kundi ganun din po sa ibang komunidad, sa ibang churches na natutulungan ng CGLS. At ganun din po sa mga taong, sa community po natin. Yun po ay napatunayan na dahil nung nagdaang pandemya, yun nga po, yung bawat sentimo na pinagkakaloob niyo po, inaibahagi po yun ng may katapatan sa mga tao na nangangailangan dahil nga po lahat umistap ng mga panahon na yun. Ganon din po ngayon. Palagi ko po, si Pastor nakakaisip din po na mag-share ng ating blessing sa mga naapektuhan po ng bagyong Karing. At patuloy po na ngayon po nananalasa yung bagyo sa ibang parte ng mundo. So, patuloy po tayong maging tapat sa pagkakaloob natin. Wag po tayong maging sakim, sabi nasa ko po, no? Wag tayong maging sakim, bagkos tayo ay maging mapagbigay dahil ang nagiging sakim ay humahantong sa kahirapan. Wag po tayong, pag po tayo ay naging sakim, totoo po yun. Every failure in life, ma-experience po natin. Totoo po yun. Wag po, maging bukas palad tayo. Pero yun nga lang, kailangan po, with wisdom. Kailangan po sa pagiging makadiyos natin, nagiging makapagbigay, nagiging generous tayo. So, sa ikatlo po, paano natin kinikilala ang mga pagpapalang tinatamo natin? Sabi ko nga, Lord, paano nga ba? May pagpapala po na tinatawag natin na marami po kasing pagpapala hindi lamang po sa material na bagay tulad nga po ng nabanggit ko, no? May pagpapala na masasabi niyo pong hindi po makadiyos. Pero hindi po nanggaling sa Diyos yung pagpapala na yun. May mayayaman po na sobra-sobra sa pera pero hindi natin alam kung saan nanggaling ang pera nila. Pero hindi sila makatulog. Hindi sila makalabas ng bahay. Hindi sila makaalis ng walang bodyguard. Kasi bakit? Kasi may mga banta sa buhay nila na po pwede mangyari o mamatay sila anytime. Di po ba? Pero may pagpapala po na sa Diyos. Paano po natin marerecognize yung pagpapalang galing sa Diyos? One good example po ay yung pagpapala na natanggap ni Mr. and Mrs. Season. Di po ba? Nagkaroon sila ng baby. Hiniling nila yon, pero may kasiyahan, may kagalakan po. Di po ba? Yun po yung nakasaad dito sa Kawikaan 10:22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. At hindi niya ito dinadagdagan ng anumang kalungkutan. Totoo po yun. Once na ang pagpapala ay nagmumula sa ating Panginoon, wala pong karugtong iyon na kalungkutan sa buhay natin. Lahat po ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon, ang kaakibat po nun ay kasiyahan. Yun po yung, kung ano yung meron tayo, na alam natin na itong pagpapala na to ay nagmula sa Panginoon, masaya po tayo, di po ba? Masaya po tayo nakapagbibigay. Kasi kung hindi ito nanggaling sa Lord, o kung extra-extra lang to, okay lang. Di po ba? So, yun po, ang kailangan po talaga natin na
maging bukas palad tayo, maging tapat o maging faithful. At yun nga po, ang pagmamahal, pagkakilala ng may kagalangan sa bawat biyaya na ating tinatanggap na nagmumula sa Diyos, lagi po nating pasalamatan ito. Lagi po nating in-orange po lahat po ng pagpapala na natatanggap natin sa kanila. So, sa umaga pong ito, dapat po maging bukas palad tayo, maging masaya tayo, at alamin po natin na bawat sentimo na meron tayo ay nagmumula sa Diyos. At yun po ang importante dahil yun po ang makabibigay ng kaligayahan sa buhay po ng bawat isa. Let's closing prayer. Hindi po pala closing prayer. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig. Salamat, Lord, dahil nalaman po namin, Panginoon, na ang biyaya, Panginoon, na meron kami ay nagmula lamang sa inyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kay buti nyo. Patuloy niyo pong pinoprotektahan ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Binibigyan, Panginoon, ng biyaya na sapat para sa kanilang buhay, Panginoon. Hindi niyo po sila pinagkukulang, hindi niyo po sila pinababayaan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mabuhay sa inyong salita, mabuhay sa inyong kalooban, Panginoon, ay siyang kaligayahan na naming nararamdaman, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo po ang mga kapatid na magkakaloob, balik niyo po sa kanila ng lubos ang kanilang mga ipagkakaloob o ihandog sa inyo, Panginoon. At lingapin niyo po ang buhay ng bawat isa. Tuloy niyo po kayo ang maging good provider nila. Salamat, Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Manalangin po natin ang ating pong mga handog sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan at patuloy na kagalakan na inilalagak mo sa amin po mga puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa mga munti po naming handog na ito, Panginoon, sa iyo, ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy ka, Panginoon, na sa amin, Panginoon, ay maging mabuti, Panginoon. At ang dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay magamit, Panginoon, O God, sa kapurihan ng inyo pong iglesia. At ang dalangin po namin, Panginoon, O God, na kayo po ang magbalik ng pagpapala para po sa lahat sa amin, Panginoon. Masalamat at dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, ay ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa amin at maging sa mensahe mo. Ang dalangin po namin kami, Panginoon, ay mapagpala po lubos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong tagapagsalita, di na po tayo wala po ang ating pastor, pero yan po, nasa iba pong, nagtuturo po yata sa iba pong church, no? So hindi na po tayong papaligo-ligo pa. Ang ating pong tagapagsalita ay si DM, no? Si Pastor DM po. So sige po, welcome po natin ang ating pong... Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Sige po, batiin po natin yung mga katabi natin ng isang magandang umaga. Sige, batiin niyo po yan. Yan. So purihin po ang Diyos, no? Nakakatuwa po, no, na talagang... sino po yung nag-enjoy dito sa pagsamba? Amen po? Amen. So totoo po, no, na kailanman ay hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos. So bago po tayo magsalita, no? Ayan. Ayun, bago po tayo magsalita, no? Bago po tayo magpasimula, siguro welcome po muna natin yung mga first-timer natin, no? Si Sister Althea Jane. Nasaan si Sister Althea? Ayan, tayo kasi. Ayun. So welcome po si Sister Althea. Kasama niyo rin? Kasama niya, no? Sige. Yan. So welcome sa church, no?
Welcome sa CJLS. I hope hindi ito yung huli na dadalo ka sa gawain natin. And also, meron tayong mga patunay ng kabutihan ng Diyos sa iglesia po ng CJLS. Kahapon po, si Doc Carl ay nag-graduate na sa kanyang Doctor of Medicine. So praise God po, Isang patunay po yan ng kabutihan po ng Diyos sa ating pong iglesia at maging sa buhay ni Doc Carl. So we will continue to pray for Doc Carl, at saka sa buong pamilya niya, we speak blessings, sa buong pamilya. And also, nanood po ba kayo kagabi? Amen, amen. So we also see, yung si Andrea, sa Idol Philippines, Praise God po, very talented talaga ang natin ni Tita Winnie at saka ni Kuya Eric. So praise the Lord for that. Yun po ay mga patunay ng kabutihan ng Diyos na patuloy po nating nararanasan sa ating pong mga buhay at maging sa iglesia po ng CJLS. Later po, after this service, we will request everyone to stay kasi meron po tayong second week ng ating prayer time. So we will pray together right after the service po. So I request po everyone to stay and be with us to join our second week ng ating pong pananalangin para po sa ating anniversary. Tayo po ba ay nananalangin every 6 p.m.? Amen, Every 6 p.m. po ang ating corporate prayer time. Hindi man po tayo magkakasama, pero I hope po, we are faithful in our calling to pray for the church and for one another. Sige po, tayo po ay magpapasimula na po. Samahan niyo po ako manalangin. O aming pong Diyos na dakila sa lahat, ang aming pong panalangin, Panginoon, sa umagang ito, ay kami po, O Diyos, ay inyo pong samahan, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay inyo pong katagpuin, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng inyo pong mga banal at buhay na salita. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay kumilos, ito po ay gumalaw, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maranasan po namin ang katotohanan, Panginoon, ng inyo pong mga salita na aming pong maririnig sa umagang ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So minsan pa nga po nating palakpakan ng Diyos. Isang malakas na palakpak po para po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po ako makibukas po sa aklat po ng, try po natin to, Ayan, sa aklat po ng Acts chapter 3, hindi pala nakalagay. So Acts chapter 3 po, verses 1 up to 9. So sa mga nag-aaral po ng salita ng Diyos, we also request, kung may time kayo, basahin niyo po yung buong chapter 3. Dahil tayo po ngayon, ang babasahin lang po natin ay hanggang verse 10. So basahin po natin, verse 3. Minsan, nagpunta si Pedro at Juan sa templo, 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo at araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Verse 5 po. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Verse 7 po, hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siyang ang pulubing dating nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ang Diyos po ang purihin po sa pagkabasa po ng kanya pong mga buhay at banal na salita. Ang ating pong talata ay very familiar po para sa inyo.
I think po you have heard a lot of teachings, exhortations, and sermons about this passage, no, sa talatang ito. Pero sa umaga pong ito, no, ang ating pong pagpo-focusan, no, kung pag-aaralan po natin yung talata na to, sobrang dami po natin talagang makukuha sa kanya. Pero for today po, we are focusing only on how Peter and John healed the crippled man or the lame man. Yun po ang ating focus for today. Kaya po ang title po ng ating sermon, mabilis na bilis lang po, ang title niya po ay, Pangalan pa lang, Panalo na. Sige nga po, sabihin nyo nga po sa katabi nyo, pangalan pa lang, panalo na. Para naman tayong hindi nanalo niyan. Isa pa po. Sabihin nyo nga po, pangalan pa lang, panalo na. Ayan. Yan po ang ating pong pangahawakan sa umagang ito, that in the name of Jesus, there is power, and because of that, panalo na po tayo. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo na sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, we have the victory? Amen? Amen. So yun po ang pangahawakan natin sa umagang ito, that as we study His words, ma-realize po natin na meron pong kapangyarihan sa pangalan ni Kristo. Alam niyo po, during that time, ng panahon po nila sa Acts chapter 3, kapag po sa kultura po ng mga Romano at ng mga Hudyo, kapag po tayo po ay nagre-represent ng isang tao, and we call, at tinawag po, ginamit po natin yung pangalan nila. Like for example, sinabi na in the name of Jesus, ibig sabihin po nun, they are speaking the power and authority of that person. For example po, kahit po sa atin lang, no, sa atin lang po mga personal na buhay, no, kapag sinabi, ay pinapasabi po ng Pangulo. So kahit hindi siya yung Pangulo, pero dahil kinokol o ginagamit yung pangalan ng Pangulo, ay sumusunod pa rin yung sinabihan. And that is the concept po nung time nila ng mga Hudyo at mga Romano, that when someone use a particular name, it means that ginagamit niya o hinahayag niya rin the authority and power of that person. Meron po tayo ditong salita, no? Sabihin nyo nga po to, sabihin nyo po, power. Sabihin nyo po sa katabi nyo, may power ka. Meron po ba? O, pa-check po kung may power po ba tayo. Ayan, power. Ayan. Sa ating po mga buhay, katulad po sinabi ko sa inyo, when we use the name of that person, we speak of their power and their authority. At saka sa concept po ng mga Hudyo at ng mga Romano, ang kapangyarihan po ay malaking bagay for them. Nagbibigay po sila ng mataas na pagtingin at pagpapahalaga sa kapangyarihan. Iyon po ang kultura nila. At kahit naman po tayo, no, kapag po may kapangyarihan, sometimes yung nag-uutos sa atin, parang we don't have any choice but to follow. And that is the power of power. O yan po ang nagagawa ng kapangyarihan. So ngayong umaga pong ito, pag-uusapan po natin, paano po natin magagamit o paano po tayo ine-enable ng power na to. Kasi po, remember, sa Acts chapter 1, verse 8, sinabi po dito, no, ni Jesucristo, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, ibig sabihin po, yung mga apostol noong time na yon, they already received the power. Naalala niyo po, no, sa Acts chapter 2, yung Pentecost Day, no, makikita niyo po doon na bumaba po ang banal na Espiritu sa kanila. At ito po ay katuparan ng pinangako ng Diyos sa kanila na hindi po sila iiwanan at hindi po sila papabayaan at sila po ay bibigyan ng kapangyarihan. And the same power that they have is also the same power that we can experience in our life today. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Malakas na amen po. No? Dapat po maniwala tayo sapagkat ang kapangyarihang ito ay ang kapangyarihang atin din pong nararanasan sa ating pong mga buhay. So ngayong umaga pong ito lang po yung sasabihin natin.
Sabihin po natin, sabay-sabay po tayo, nagpapagaling. Amen. Di ba? Nagbabago. Nagpapalaya. Isa pa po, sabay-sabay po tayo. And let's claim this truth sa buhay po natin. Ulit po, nagpapagaling. Amen. Nagbabago. Amen. Nagpapalaya. Amen. Iyan po ang mga katotohanan ating pong pag-aaralan sa umagang ito. At dalangin ko po, ang katotohanan ng mga salitang ito ay maranasan po natin sa ating pong kalagitnaan. So ano po ang una po natin malalaman, no? Bakit po tayo panalo? Bakit po tayo panalo sa pangalan ni Jesus? Ayan. So ito po yung una. Sabi po natin dito, in Jesus' name, there is healing and restoration. Sa pangalan ni Jesus ay merong kagalingan. Amen? Totoo po yan. Sa pangalan po ni Jesus ay merong kagalingan. Dito po sa talata po natin, no, sa verse 6, no, sinabi po doon, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Kung babasahin po natin yung background nung tawag dito, nung layman o yung pilay o yung hindi nakakalakad na tao, no, sabi po doon sa talata, 40 years na siyang hindi nakakalakad. At sinabi doon, siya po ay hindi nakakalakad simula nung siya ay pinanganak, di ba? Isilang. Simula nung pinanganak siya, hindi siya lumakad o hindi siya nakakalakad. At during that time, kung iisipin nyo rin, no, kapag ikaw, sa kultura ng Hudyo, kapag ikaw ay pilay o meron kang infirmities o meron kang sakit at karamdaman, you are considered unclean. No, sa kultura ng mga Hudyo, sa Leviticus 21 verse 18 makikita po natin doon, no? Kapag po ang isang tao ay merong karamdaman at merong kapansanan, they are considered na marumi. Kaya hindi po sila pwedeng sumama sa community. Bawal po yon sa kanila. So, wala pong choice. Walang choice itong pilay na to or crippled man na ito, kundi mag-antay sa labas ng templo at para mamalimos. Actually, meron po akong question dito eh. Wala po kayang option, kayo na lang, sagutin nyo na lang din po, no? Wala kayang option yung layman na to, kundi mamalimos? Is there any options for him para hindi siya mamalimos? Ayun, question lang din po yun, no? So, pero wala siya eh. Nandun siya. At sabi doon, no, ang sabi sa talata, araw-araw po siyang dinadala doon para mamalimos. Iyon po ang kanyang trabaho sa loob ng 40 years. At dahil po siya ay outcast, o hindi po siya pinapansin ng community nila, syempre, alam po natin, siya po ay mag-isa, hindi pinapansin, walang halaga at walang pagpapahalaga sa kanya yung community nila during that time. Pero po, nakita po natin, no, na nang nakita niya po si Peter at si John, isa lang po yung sinabi ni Peter sa kanya. Sabi, silver and gold, ginto at pilak, wala sila, I don't have, pero kung ano yung meron ako, iyon ang ibibigay ko sa'yo. At ano po yung binigay? Sinabi doon, in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Sinabi lang po yun, walk. And then, inassist po ni Peter, kung hindi ko po alam kung may imagine natin, no? And then, sabi po doon, suddenly, nakatayo po siya at nakalakad po siya. Kung pag-iisipan po natin, baka sa isipin natin, ay, ang galing naman ni Peter. Napalakad niya napagaling niya yung may sakit. Pero katulad po nung sinabi ko sa inyo, no, the concept here, ang ginamit po ni Peter na pangalan ay pangalan ni Jesus. And when they speak of Jesus' name, they are speaking the power and authority of Jesus. Kaya po yung lame man na to, yung beggar na to, ay nakaranas po ng kagalingan. Amen po ba doon?
Amen po ba doon? At alam niyo po ba, yung kagalingang ito na naranasan niya, ay hindi lang po kagalingang physical. Hindi lang po kagalingang physical. Yung kagalingan din po, emotionally, ay naranasan niya. Because, katulad po ng sinabi ko sa inyo, siya po ay outcast. Hindi po pinapansin sa community. Wala po siyang halaga. Wala po siyang value nung time nila. Kasi nga, pilay siya. At sa kultura nila, bawal kang sumama sa mga pilay. Bawal kang sumama sa mga marurumi kasi you will be considered also as unclean o marumi. Pero, nung naranasan niya ang kagalingan sa pamamagitan ni Jesus, more than the physical healing, naranasan niya rin yung healing within, sa loob. And that is the power of Jesus Christ. Kaya nga po sabi po natin dito, no, there is healing and there is restoration. Tandaan po natin, no, sorry, hindi pala ito nagmo-move din. Tandaan po natin, tandaan po natin, no, that the name of Jesus is not a magical power. Baka yun inisip natin, ay may magic. May magic, no? Sabi po natin dito, the name of Jesus is authoritative and it is powerful. That it can heal our broken hearts and our physical bodies. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo sa katotohanan ito? Sabi po dito, no, nung hinil po ni Peter yung lame beggar na yon, sinabi niya po, no, hindi niya sinabing, I heal you. Though alam po natin, no, they are already empowered by the Spirit that time. Kasi sa Acts chapter 2 po yung kanilang Pentecost, and then Acts chapter 3 na po itong binabasa po natin. Hindi niya po sinabing, sige, gumaling ka. Pero sinabi niya pa rin, in the name of Jesus, walk. And during that time po, no, sinasabi niya, when he speak that, he is speaking the authority and power of Jesus Christ. Kaya po, ito po ang katotohanan gusto ko pong iwanan sa atin. When we speak in His name, or when we speak His name, it is an act of our faith and surrender to the power and authority of Jesus. That every time na meron kang sakit, o meron kang karamdaman, o you have something na nararanasan, when you say, in Jesus' name, it is an act of your faith and a proof that you are surrendering to the power and authority of Jesus over your life. Amen po. Kaya po mahalaga ito sa atin. Mahalaga po ang katotohanan ito sapagkat nagpapakita po nito ang ating pong totoong pagsusuko ng ating buhay kay Kristo at pagkilala ng Kanya pong kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya po ang tanong ko po sa atin, no, ngayong umagang to, are you the lame man today? Ikaw ba yung beggar sa umagang ito? I mean, are you also experiencing yung karanasan po ng beggar na to, ng layman na to? Maybe hindi tayo physically may sakit. Maybe you are not physically paralyzed. Maybe pagod ka. Maybe you are drained. O maybe you are emotionally numb. O katulad ng sinabi ni Pastor Alan kanina na yung babaeng walang pakiramdam. Maybe you are in that situation now. Na feeling mo, Lord, wala na po. I'm so outcast. Lord, I'm so drained and I'm so tired. Pagod na po ako. Ayoko na po, Lord. Lord, ang hirap naman ng mga pinagdadaanan ko na to. Lord, ayoko na nung sakit na to. And it pains me. Parang nasasaktan ako nito every day.
Pero meron po akong gustong iwanan sa inyo. Jesus still heals. Yung karanasan po ng lame man na yon, from being crippled o being pilay, tas nakalakad po siya at nakatayo po siya, yung karanasan niya po na from being outcast at nakapunta at nakapasok sa templo, yung healing na naranasan niya ay kaya rin po nating maranasan sa kalagitnaan po natin. Because Jesus still heals. Siya po ay nagpapagaling pa din. Not just your sickness, hindi lang po yung karamdaman mo, but your whole being. Amen po, di ba? Amen. Yan po yung nakakatuwa dito. Palakpakan nga po natin ang Lord. Di ba? Hindi po ba kayo na-amaze? That even now, sa kalagayan po natin ngayon, nararanasan po natin yung kagalingan at restoration na nanggagaling po sa Panginoon. Not just sa kasakitan, hindi lang po sa sakit na nararamdaman natin, not just physical pain, even our emotional damages, yung dala-dala po natin, even our baggages, kaya po yan pagalingin ng Panginoon. And let's say, in Jesus' name, I am healed. Because when you say that name, you are surrendering your life to Him. It is an act of our faith and surrender to the authority of Jesus over our life. Pwede po ba natin yung sabihin, in Jesus' name? In Jesus' name. Ito po pala yun, no? Ito po ang ating declaration sa umagang ito. In Jesus' name, I am healed. Sabihin nga po natin, in Jesus' name, I am healed. Isa pa po, in Jesus' name, tanggapin po natin ang katotohanan ito. Sapagkat totoo po ang salita ng Diyos. Totoo po ito at buhay sa ating pong kalagitnaan. Amen po? Ayun, amen. Next po natin, sabi po natin to, Jesus' name has the power to transform lives. Sabi po natin, sa pangalan ni Jesus ay merong binagong buhay. Tanungin nyo nga po yung katabi mo, binago ka na ba? O binato? Binago ka na ba? Yan, sige, tanongin nyo. Huwag po kayo mahiya. Binago. Dalangin po natin, no, na tayo po ay binago na po ng Diyos at binabago po araw-araw. Sabi po dito, no, sa verse, Acts chapter 3, verse 8, sabi, He jumped to His feet and began to walk. Then He went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Sabi doon, then the man went with them, baliktad po ata, no? And then the man went with them into the temple courts, praising God. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo kanina, no, na for 40 years ng buhay niya, nasa labas lang siya ng temple. Sa palagay niyo, alam niya kaya yung nandun sa loob? Siguro alam niya kung ano yung mga ginagawa doon. No? Kasi namamalimos siya doon for 40 years, so alam niya kung ano yung ginagawa ng mga tao. At meron po akong trivia, no? Hindi ko na lang po nasama dito. Kaya daw po nandun yung beggar, kaya mahalaga po yung beautiful gate doon sa talata. Kasi daw po, alam daw po ng beggar, kasi sa mga Hudyo, yung pagbibigay ng alms is an act of righteousness. Parang patunay ng kanilang katuwiran. So yung beggar, alam niya na pag nandun siya sa templo, sa labas ng templo, sure na merong magbibigay. So trivia po yun, no? So yun po. So 40 years. 40 years po siyang nandun. And hindi po siya ever nakapasok sa templo. Ibig sabihin, for his whole life, sa buong panahon ng kanyang buhay, ay inilagi niya lang po sa labas ng templo. Grabe po, no? Grabe po nung time na yon. Grabe nung time na yon sa loob ng 40 years.
ay talagang magstay lang siya doon kasi bawal siya sa tradition nila. Sabi po natin, alam niya kung ano yung gate. Alam niya yung gate, pero hindi niya alam yung nangyayari sa loob. Alam niya po yung mga ginagawa ng mga tao doon, pero wala siyang totoong karanasan kung anong meron po doon. Pero nung na-receive niya po yung kagalingan sa pangalan ni Jesus, makikita po natin, there is something powerful happen. Meron pong isang magandang bagay na nangyari sa kanya. Aside po from the physical healing na kanya pong naranasan, binago po nito yung buhay niya. Paano po binago? After niya pong gumaling, sabi nga po doon, tumayo siya kaagad, tapos tumalon siya. No? He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking, jumping, and praising God. Makikita po natin, from begging money outside the court, sa labas, to praising God inside. Diba? From a beggar na nandun sa loob, sa labas ng gate, to a worshiper ng Diyos. At iyon po ang transformation na kanya pong naranasan. Because the name of Jesus transforms us or transforms identity. Binabago po ng Diyos o binabago ni Jesus ang ating pong mga pagkatao kapag totoo po natin siyang naranasan sa buhay natin. Tanong nga po natin sa katabi natin, binago ka na ba? Binago na ba yan? Tanong ko po yun sa inyo, binago na ba yan? Yan yung kakatabi po natin. Amen, di ba? Binago na po yan. Alam ko may patotoo na nakaraan. I don't know kung sino po ba yung nagpatotoo na dati daw ay hindi niya napipigilan yung sarili niya pero simula nung umattend siya sa church, nakakapakinig ng salita ng Diyos, yung galit niya talagang natitimpi niya na, no? Yun po ay isang example ng binagong buhay ng Panginoong Jesus. At sa pangalan po ni Jesus ay meron po talagang binagong buhay. Sa atin po, makikita po natin, nung pumasok po siya, masaya po siya, nag-worship po siya doon, and technically, binago na po yung kanyang pagkatao. Kaya po nagulat nga po yung mga tao, nakilala siya, siya yung namamalimos doon sa labas. Pero ngayon, nasa loob na siya ng templo, at siya po ay kasama na rin po nilang sumasamba. And that is the transformation of identity na nararanasan po natin sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya po, when we speak His name, kapag sinasabi po natin ang pangalan ng Jesus, at experience po natin yung kanya pong transforming power, it leads us to worship. Kaya po, wala pong binago ng Diyos ang hindi po sumasamba. Amen po ba doon? Kasi kung totoo po tayong binago ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus, it leads us to worship. Katulad po nung naranasan ng lame beggar. No? From being an outcast, from being marginalized, hindi pinapansin, now he is inside the temple worshiping God. And that is also our goal, nang maranasan po natin ang kapangyarihan ni Jesus sa ating pong mga buhay. Tayo po ay sasamba at tayo po ay magpupuri sa Panginoon. Kaya kapatid, kung totoong naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo at naranasan mo ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, it will lead you to worship. Ito ay magdadala sa iyo sa isang totoo at buhay na pagsamba. Kaya po ang tanong ko po sa atin, tanongin niyo po ulit yung katabi na, are you the lame man today? Ikaw ba yon? Ikaw pa rin ba yung lame man na yon? Ikaw pa din yon? Kasi kung ikaw pa rin yon, remember that Jesus still changes
lives. Kung sa palagay mo, hindi na mababago ang buhay mo at kalagayan mo ngayon, ito yung paalala ko sa inyo. Ito ang paalala sa atin ng Diyos. Jesus still changes lives. Binabago pa rin ng Diyos ang buhay natin. Kaya if you feel like you're hopeless, Lord, wala na talaga. Binigay ko na yung best ko. Hindi na po talaga mababago yung buhay ko. Ito na po yun. Ito yung paalala sa iyo ngayong umagang ito. Jesus still changes lives. Kung ano ang ginawa niya noon, nagawa ng kapangyarihan niya noon, ay siyang magagawa niya ngayon. And He will continue to heal your identity. It will restore your dignity and revives your purpose. Amen po. Kaya po lumapit po tayo sa Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos. Sapagkat sa Kanya po ay merong totoong pagbabago. Kung dating nasa labas ka lang ng gate, ngayon, meron tayong opportunity lumabas. Baka inisip niyo talaga literal. No? If you are before out of God's community now, you have the option, you have the power to be with Jesus or to be with the Lord because binabago niya pa rin ang ating pong mga buhay. And dalangin ko po, no, yung something that hinders us to be totally transformed ay maibaba natin sa Panginoon. Yung mga bagay na pumipigil sa atin para hindi po natin totoong maranasan ang pagbabago ng Diyos ay maisuko po natin sa Kanya. Hindi pa po huli ang lahat. Hindi pa po huli ang lahat. Kasi kaya niya pa rin pong baguhin ang ating buhay, anumang sitwasyon, aspeto, at kalagayan po natin ngayon. And this is our declaration. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Sa pangalan ni Jesus, tayo po ay binabago, binabago, at babaguhin pa ng Panginoon. Amen po ba? Isang malakas nga po na palakpak sa lahat po ng binago ng Diyos. Hallelujah. In Jesus' name, we are changed. At tayo po ay patuloy na umaasa na babaguhin ng Diyos sa bawat araw at sa bawat aspeto po ng ating pong mga buhay. And last point na po, alam niyo na po yung last point no? Kasi nasabi na po natin kanina. Ano po yun? Kung nag-take down notes po kayo. Nagpapagaling, nagbabago. Very good. Meron pong candy sa akin yung Nagpapalaya. Sino po dito pinalaya na ng Diyos? Amen. Sino po dito pinalaya na ng Diyos? Amen. So lahat po tayo ay pinalaya na ng Diyos because in Jesus' name, there is freedom. Sabi to, when all the people saw Him walking and praising God, they were filled with wonder and amazement at what had happened to Him. Sabi po natin dito, sa pangalan ni Jesus ay meron pong kalayaan. Meron pong kalayaan. So makikita po natin, ano po yung kalayaan na naranasan po nung layman o nung pinag-uusapan po natin na pilay na tao, no? Ano pong freedom ang naranasan niya? It is the freedom dun sa kanya pong current situation na pinagdadaanan nung time na yon. Imagine, no? Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, no? For 40 years ng buhay niya, entire life niya, dependent na siya sa pamamalimos doon. So, yun na yung chain niya. Yun na yung kanyang kalagayan. He is stuck in poverty, kahirapan, malamang sa shame kasi baka kinukutsa siya na, yan, kaya mo yan naranasan kasi may kasalanan ka eh. Baka pwedeng gano'n. And maaaring naranasan niya rin po yung social rejection na tinatawag. O ibig sabihin, ayaw siyang lapitan na mga tao. Kaya nga po sinabi po dun sa talata, no, nakita niyo po yung conversation, sinabi po ni Peter
dun sa layman na tumingin ka sa akin. Bakit po mahalaga yung talata na yon? Because during that time, yung mga nagbibigay daw po ng limos ay hindi tumitingin sa binibigyan nila. Talagang ganun lang. Baka nga rin po tayo ganun din, no? Ang nalilimos. No? Hindi po sila tumitingin. Ganon. So ganun po ang konsepto nila. Pero nung sinabi po ni Peter, dun sa layman na yon, tumingin ka, it's something na touches the heart of that layman. Kasi bakit ako pinapatingin nito? Hindi yun ordinaryo for them. Hindi yun ordinaryo para sa kanila. Kaya nga sabi doon, no, sabi din po sa talata, nag-e-expect siya na makaka-receive siya ng silver and gold. Kasi syempre, tinawag ka na eh. Oh, baka malaki yung ibibigay nito kasi tinawag ako. Pero hindi, no, ang binigay po niya ay isang bagay na mas mahalaga pa sa kayamanan. At iyon po ay si Jesucristo at nakaranas po ng kalayaan ang layman na ito. Sa buhay po natin, masasabi po ba natin na tayo po ay totoong malaya na? Sa buhay niyo po, personal na buhay niyo, masasabi po kaya natin na we are truly free? Amen? No amen? Prefer not to say. Di ba? May ganun na pong option ngayon. Eh, no? Yes, no, prefer not to say. Amen po dapat. Amen. Kasi tayo po ay nakaranas na po ng pagliligtas ng Diyos. At tayo po ay pinalaya na ng Diyos. Una po, no, sa kasalanan, no, pinalaya na po tayo ng Diyos sa ating pong mga kasalanan. At dapat po natin yung nararanasan sa bawat araw, sa bawat pagkakataon ng buhay po natin. Sabi po dito, no, the name of Jesus has the power to break every chains. Sir DM, ano naman yung break every chain na yan? Ano yung mga chain na? Hindi naman po kami nakatawag dito. Ano? Kadena. Ano ba? Kadena po ba yun? Hindi naman po kami nakatali. Ano po yung i-break sa amin? Ano po yung i-break sa amin, no? Break na nga po ako eh. Bakit i-break pa ulit? Ano po ba yung mga i-break sa atin, no? Meron pong kapangyarihan ng salita ng Diyos na palayain ka sa sitwasyon ng buhay mo na hindi mo mapakawalan. Ano po ito? Maaring you are still, ikaw ay nabubuhay pa rin sa kasalanan. Ikaw ay nabubuhay pa din sa inggit. Ikaw ay nabubuhay pa rin sa pananamantala. Ikaw ay nabubuhay pa rin sa mga lumang kaugalian na hindi nakalulugod sa Panginoon. Maaring ikaw pa rin ay nasa kadena ng galit, ng hindi pagpapatawad. Maaring ikaw ay nasa tanikala ng kahit anong sitwasyon sa buhay mo that hinders you para totoong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sometimes, even the simplest emotions and feelings na feeling mo failure tayo, na mahina tayo, na laging paulit-ulit nating nararanasan. Pero kapatid, this is my message. This is the message of the Lord to you today. Whatever it is that hinders you from experiencing His power, today, He's breaking the chain for you. He's breaking the chain na nagpipigil sa'yo para totohanan mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. He's breaking the chain of poverty, of anxiety, of depression, of guilt, of unforgiveness, of hate sa buhay natin. And today,
He is doing that for all of us. Amen po ba? Because His name has the power and authority to break that chain for you. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. And because of that, patuloy po nating mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po dito, are you the lame man today? Ikaw pa rin ba yun? Kung ikaw pa rin yun at feeling mo nakatanikala ka na sa sitwasyon ng buhay mo na yan for the past 40 years or the past 10 years, 20 years, 5 years, or whatever years of your life, God has the power, or Jesus has the power to set you free. And He didn't just die for your forgiveness. Hindi po natatapos lang dun sa kapatawaran yung ating pong nararanasan sa Panginoon. Because He also rose. Siya po ay muling nabuhay para ibigay po sa atin ang kalayaang ito. Amen. At ito po ang ating pong declaration for today. Sabihin po natin, in Jesus' name, I am free. Free from everything that will hinder you from glorifying the Lord in your life. Amen. So for today po, as we end, remember po that there is power in the name of Jesus. May kapangyarihan po ang pangalan ni Jesus sa ating mga buhay. At hindi lang po ito simpleng pangalan. Hindi lang po ito simpleng pangalan. It is the name above every name and the name that has the power to set us free. Jesus. So sa katulad po ng sinabi ni Peter, ito rin po ang iwanan ko po sa atin today. Don't settle for silver and gold when you have access to something greater. Sometimes we look on the things in this world. Tinitingnan natin yung mga bagay nito. Lord, kapag meron na ako nito, satisfied na ako. Lord, kapag meron na ako nito, okay na yung buhay ko. Lord, ganito, ganyan. Pero the truth is, don't settle for any silver and gold because we have something greater in us. And that is si Jesus ang meron tayo. At ang lahat po ng kasapatan at kakumpletuhan ng buhay ay nasa Kanya. Katulad po nung lame man na yon, hindi man po natin nalaman yung buong kwento, no? Kasi pag binasa po natin yung buong Acts chapter 3, hindi na po nasabi kung ano pong nangyari dun sa lame man. Pero isa po ang totoo, dahil po naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po ay pinagaling, siya po ay binago na ang kanyang buhay, at totoong pinalaya na sa sitwasyon niya sa buhay natin. And I pray po, na sa ating pong mga buhay, may we encounter Jesus Christ and may we experience the same power that this lame man experienced during his time. Sabay-sabay po nating ulit sabihin. Sabay-sabay po tayo. In Jesus' name, I am healed, I am changed, and I am free. Isa pa po. 1, 2, 3. In Jesus' name, I am healed, I am changed, and I am free. Yan po yung mga bagay na gusto ko pong iwanan sa atin sa umagang ito. And because of that, dahil po sa mga katotohanan ayan, pwede po nating sabihin, Oh Jesus Christ, pangalan mo pa lang, panalo na. Maaari po bang pumalakpak lahat ng panalo sa pamagitan po ni Yesu Kristo? At never, ever, really, like alam niyo yan, never, ever, hindi po tayo magiging talo sa Panginoong Jesus. Hindi po tayo magiging talo. Kaya po, pangalan pa lang niya, panalo na. And that is the power of Jesus Christ in our lives. Meron po akong isang song dito, no? It's the song po that we will sing for
for today. Ang title niya po ay I Speak Jesus. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo kasi may background po ito eh. Yung kanta po na to ay sinulat po ng mga author based po dun sa experience ng mga disipulo ni Jesus sa Acts chapter 1 onwards. Kasi alam po natin no, na during that time, sila po ay, lahat po ng mga disipulo, mga apostol ni Jesus, they were empowered by the Holy Spirit and they were starting to witness for Christ. They speak Jesus kahit saan sila pumunta, kahit saan silang area, madako ng kanilang pong mga paa. Pero even they are speaking the name of Jesus Christ, they are still experiencing suffering, they are still experiencing persecutions, paghihirap, pero hindi po sila nawawalan ng pag-asa. Hindi po sila tumigil upang mahayag ang pangalan ni Jesus. Kaya po sabi po dito, no, sa English po to, no, nasabi po, Jesus from the mountains and Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. And this is my prayer for all of us this morning, that may we speak Jesus in our lives, in our church, in our community, in our oikos, and even in our family. Let's speak this holy name of Jesus. Maaari po ba tayong tumayo? Minsan pa po nating palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We glorify your name, O God. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, for you are our King and our Savior. And because of your name, O God, dahil po sa inyo pong pangalan, nakaranas po kami ng kagalingan, Panginoon. And because of your name, Panginoon, because of you, Jesus, we experience, Panginoon, a change and transformed lives, O God. And because of your name, O God, we are set free, Panginoon. Kami po ay pinalaya from all the bondages of sin, Panginoon, for all of the things, O God, that hinders us, Panginoon, para hindi kami totoong mabago, Panginoon. And for today, O God, we will continue to speak of your name. We will continue to say, Jesus, Jesus, Jesus. And as we speak your name, O God, we pray for healing. And as we speak your name, O God, we speak freedom, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Mga kapatid, bago po tayo umawit, maaari niyo po bang sambitin ang pangalan ni Jesus sa inyo pong mga buhay? Let's speak the name of Christ, O Jesus, our Savior, our Redeemer, our Restorer, our Healer. There is power in your name, O Christ. There's power in your name, O Jesus. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Come on, church, let's speak the name of Jesus. till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. There is freedom in your name. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul captive by depression, I speak Jesus. Shout the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul that captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn down the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus in the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy Come on, church. Jesus. Let's speak the name of Jesus Christ. Oh, Jesus from the mountains, Jesus. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for our family. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, Let us declare His name in this place. shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Shout Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Your name Come on, church. Sa lahat po na nangangailangan ng kagalingan na nagmumula sa Panginoong Yesus, let us declare sa lahat po na nangangailangan ng kalayaan mula sa Panginoon. O Jesus, katagpuin niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Your name is power. There's healing in your name, oh God. There's life in your name.
Jesus. Even in the darkest time, oh God, you are here with us. For our family, we're speaking you, oh Jesus. We're speaking salvation, Panginoon. Kaligtasan, Panginoon. Shout Jesus from the mountains. Oh Jesus. For every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. You are here, oh God. You're breaking every stronghold. You're setting us free. Sa uli pong pagkakataon. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh Jesus, we are speaking your name in this place I speak this morning, Panginoon. Jesus. Lord, we're praying for you, for us, Panginoon. Patuloy po namin maranasan, Panginoon, ang inyong pong kapangyarihan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, na inyong pong pinagkakaloob, Panginoon. And now, oh God, we're speaking healing, Panginoon, sa bawat isa po, Panginoon, sa amin. Kung meron man po, Panginoon, kaming kapatid na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, we speak Jesus, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang aming kapatid na yan, Panginoon. Kung meron po kaming kapatid, Panginoon, na nangangailangan, Panginoon, ng restoration, Panginoon, emotional healing, Panginoon, we speak Jesus, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon, pagalingin mo, Panginoon, hilumin mo ang puso, Panginoon, ng aming kapatid na yan. We're also speaking, Panginoon, transformation, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Kung hindi pa po kami nababago, Panginoon, may mga bagay pa, Panginoon, na hindi po namin nasusuko sa iyo. Help us, oh God, in Jesus' name, to be transformed, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, ang mga pusong ito, Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. And lastly, oh God, kung meron man po, Panginoon, sa amin, Panginoon, na alipin pa po, Panginoon, na mga kasalanan, Panginoon, if there are change, Panginoon, na kailangan pong basagin, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon, palayain niyo po kami, Panginoon. Lord, we're speaking, Panginoon, break the chains, Panginoon, of the enemy, Panginoon, in our lives, Panginoon. We destroy, Panginoon, the works, Panginoon, of the devil, Panginoon. And in Jesus' name, Panginoon, set us free, oh God. Palayain mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Lord, palayain niyo po kami, Panginoon, sa kahirapan, Panginoon. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa sama ng loob. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa mga unforgiveness po namin, Panginoon. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, na hindi po namin mabitawan. Palayain niyo po kami, Panginoon, sa amin po, Panginoon, mga bagay, Panginoon, na amin po hindi pa yung masurrender sa iyo, Panginoon. And may we find, Panginoon, the life, Panginoon, that you have, that we have, Panginoon, in you, Panginoon. Break every chains, oh God. Break every chains, Panginoon, in our lives, Panginoon. And we pray, Panginoon, we surrender our whole life to you, oh Jesus. Oh, Jesus. Oh, receive the power of Christ in Jesus' name, in Jesus'
pong salamat sa umagang ito. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos. Oh Jesus, we celebrate you in this place. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na dakila at banal, maraming salamat po sa umagang ito. Sa araw na ito na puno ng iyong pagpapala, puno ng iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil kayo ang aming kapayapaan, kayo ang aming lakas, kayo ang hangin na aming nilalanghap. Salamat po, Panginoon, at patuloy kaming nananalig sa inyo, Panginoon, na pinahahawakan po namin sa inyo ang aming sitwasyon, sa inyong kapangyarihan, pagmamahal at pagpapala. Nawa, patuloy niyo po kaming samahan sa aming mga buhay. Hinihiling po namin na patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya at pananalig sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang nag-iisang Diyos na mabuti, Diyos na matapat, Diyos na kapuri-puri, Diyos na dakila at banal. Kaya't kami patuloy kang luluwalhatiin, itataas iyong pangalan. Marami pong salamat sa umagang ito, sa iyong mensahe, Panginoon, na kung paano mo kami pinagagaling, kung paano mo kami binabago at pinapalaya. Maraming salamat din po sa buhay ng mga anak mo na patuloy mong ginagamit sa iyong gawain. Sa buhay ng aming DM, marami pong salamat sa buhay niya. Nawa kayo po yung patuloy na mag-ingat at mag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Maging sa aming lahat na narito, pinahahawakan po namin sa inyong mga kamay ang lahat ng aming takot, ng aming pasanin sa aming mga buhay. At nawa po sa aming pag-uwi, kami po inyong samahan makabalik ng ligtas sa aming pansamantalang tahanan. Maraming salamat po. Nawa po humayo ang lahat na taglayang yung pag-ibig at kapayapaang sa iyo lamang nagmumula. Maraming pong salamat sa iyo namin binabalik ang isang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing. Papuri sa Diyos luwalhati, Sa langit, sa lupa, naghahari. papuri sa Diyos luwalhati, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Papuri sa Diyos luwalhati, purihin siya. Minsan pa po. Let us sing. Papuri sa Diyos luwalhati, sa langit, sa lupa naghahari. Papuri sa Diyos luwalhati, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Papuri sa Diyos luwalhati, purihin siya. Sa Diyos ang tanging papuri, sa Diyos ang magluwalhati, sa Diyos ang dakilang pag-ibig. Purihin ang Diyos. Sa Diyos ang tanging papuri, sa Diyos ang pagluwalhati, sa Diyos ang dakilang pag-ibig. Purihin ang Diyos. Isa pa po nating palakpakan ng Diyos. Ating pong itaas ang ating pong mga kamay. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin.
sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sa kanyang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakilanman. Tanggapin niyo po ang pagsama at biyaya ng Diyos Ama. Tanggapin ang kagalingan, kalayaan at pagbabagong buhay na nagmumula sa Panginoong Kristo at mamalagi sa ating tuwina ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos ngayon, bukas at sa mga araw at panahon pa na darating. Sa iyo, O Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Salamat po. God bless everyone. Meron lang po tayong short prayer time. Mga around ng 10:20.